Our series is all about the kingdom foundation and identity. Say it again, foundation and identity. Lahat po ng bagay na ginagawa natin, meron po siyang tinatawag na foundation. Ay sa bahay, kung kayo po ay magpapatayo ng bahay, ang pinakamalaking perang inuubos ay nasa pundasyon. Ay, at alam niyo po ba, no, malaking pera talaga ang ginagastos. If I'm not mistaken, at least, okay, kung di po ako nagkakamali, no, at least umaabot po ng 25 to 30% ng budget mo ay napupunta po yan sa pundasyon. Noong time po na binili po natin itong property po na ito, ay ang una po nating inayos dito ay yung pundasyon. Ay pundasyon po, yan po yung mga poste. Ang ilalim po niyan ay hinukay po yan, mga 6 feet ang lalim. Ay, at yan po ay malapad. At bawat isa po dyan no, ay umubos po talaga ng oras. Ay malaking porsyento po ng ating po mga nalikom, collection, ay pledges, ay dyan po natin binuhos. At mapapansin nyo po, no, habang inaayos po yung pundasyon, nakakainip. Kasi hindi mo makita yung gusali dahil nga ang inuubos natin na pundasyon ay na pera, lakas, at oras doon po sa pundasyon. The same thing po sa buhay natin. Ay maraming mga bagay sa buhay natin na hindi natin nakikita. Halimbawa, no, may mga nakakausap ako ng ganito. Bakit po ganon? Okay, nagtatayos naman ako, nagtitio ako, ay tithes and offering. Pero bakit hindi ko po nakikita yung pangako ng Diyos? Okay, you need to understand na ang pagiging tapat talks about consistency. Kaya na po, diniscuss ko po yan no, dun sa ating pong dunamis. Ay, pag sinabi na po natin faithful, hindi po yan one time, hindi yan 1 week, 1 month, 2 months, hindi po yan 1 year. Yan po ay consistent. Halimbawa, in my experience, 30 years na akong believer, ay 28 years na po akong nagpa-first fruit. Okay? Ay, hindi biro. Bakit? Kasi naglalatag ako ng pundasyon. Kanina no, natuwa ko rin sa testimony ng mag-asawa. Alam niya, isa yun sa pinaka magandang bagay na gusto kong marinig. No? Yung may mga nagta-testimony sa atin na wala silang utang, especially sa mga nag-aasawa na from the time na nagsimula sila hanggang ngayon ay hindi sila nang utang. I mean, that is a great accomplishment. And again, no, it is not really easy. Okay? So, very natin bigyan ng palakpak yung mga may asawa dito na hindi nakaranas mangutang at hindi talaga mangungutang. Mami, that's a good thing. Diba? Hindi biro yun. Okay? So, again, let's talk about foundation. Pag pinag-uusapan po ang pundasyon, ulitin ko po, no, sa mga anak, bakit natin pinipilit? Minsan, kailangan pampaluin yung anak mo para lang mag-aral. Dahil ang pag-aaral po ay pundasyon. Ay, pagka hindi po sila natutong mag-aral, madali po silang maloko. Ay, madali po silang mabudol. Ay, yung nag-aral nga, minsan naloloko eh. Ay, yung pa kayang hindi nakapag-aral. The same thing po kapag tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pinakamagandang pundasyon po natin. So let's talk about one of the greatest scripture in the Bible, wherein pa pwede nating ilatag yung ating pong number 1, yung ating pong foundation. Second, yung ating pong identity. Okay, it is written in Matthew chapter 7. The Bible says, anyone who listens to my teaching and follows it, is like a wise person, okay, who builds a house on the solid rock. Now take note, doon po sa scripture po na binasa po natin, dalawa po klase po yung tao po na minimension po dyan. Okay, una, yung wise man. Pagsabi nga ulit, wise man. The second one po ay yung hindi po wise. Ay, sino po yan? Sila po, yung isa po, no, nagtayo siya ng bahay sa bato. Yung isa naman po ay nagtayo ng bahay po saan? Sa buhanginan. So, sino raw po yung tinatawag po na wise man? Yung nagtayo po ng bahay sa ibabaw po ng bato. Yung isa, nagtayo po siya sa buhanginan. Now, take note, parehas po sila nagtayo ng bahay, pero magkaiba ang pundasyon. Now, parehas po silang dumaan po sa iba't ibang klase po ng mga problema. Okay? Dumating daw po yung ulan, malakas po na ulan, bagyo, lindol, at napakarami pa po mga bagay na kala po mga pinagdadaanan. But one thing na mapapansin nyo is this, no? Both of them experience, okay, trials. Amen. Lahat po ng tao sa mundo, hindi pa pwedeng hindi dadaan sa mga problema at pagsubok.
Dumadaan po tayo dyan. Some of you, ayaw nyo ng problema. Pero alam niyo po, ang isa sa nagpapatibay po sa buhay ng isang tao ay mga problema at pagsubok. Kaya bawat isa po sa atin, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible po natin, we become knowledgeable. Okay? Marami tayong mga tanong sa buhay. Think about it, marami tayong tanong sa buhay. Hindi tayo nauubusan ng tanong. At alam niyo po ba, ang mga sagot po patungkol sa buhay po natin ay nasa Bible nyo. Halimbawa, kung kayo po ay nagpaplano po na magpamilya, alam niyo po ba na ang Bible ay may tinuturo patungkol dyan? Kung kayo po ay nagpaplano pong magnegosyo, ang Bible po ay nagtuturo din. Ay, kung kayo po ay nagpaplano po na magsimula ng isang bagay, kukuha kayo ng kurso, ay papasok kayo sa isang relationship, ay lahat po ng mga bagay ay sinasakop po ng Bible, ganun po siya kaganda. Hindi lang siya nagpo-focus sa mga bagay na espiritual. Ay pinopokus din po ng Bible po natin lahat ng concern po ng tao. Physical, ay financial, emotional, ay anything ay patungkol po sa buhay po natin ay nakasalit po dyan. Now, you cannot live effectively in the kingdom until you understand your foundation and identity. Sa binasa po natin kanina, doon sa Genesis, mapapansin niyo po, very clear po yung sinabi, we were created in the image of God. Say it again, created in the image of God. Now, we call it what? Identity and foundation. Since nabasa po natin na tayo po ay nilikha, based on the image of God, it confirms na hindi totoo yung Darwin's theory. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, balbon ka lang, pero hindi ka lahi sa unggoy. Diba? May mga tao lang talagang balbon. Okay? Pero hindi nangangahulugan na ang tao po ay galing sa unggoy. Tandaan niyo po ito, kung ang tao po ay galing sa unggoy at nag-evolve na po yan, dapat wala na pong unggoy hanggang ngayon. Diba? It only proves one thing na hindi po totoo yung pong theory. And by the way, si Darwin po, nung siya po ay namatay, nakakilala po siya sa Lord. At binawi niya po yung kanya pong teorya. Because it doesn't prove anything. It only proves one thing, that yung foundation po natin must be based on the Word. At yung ating pong identity is also based on what is written. Very clear ang Bible. We are created in the image of God. Again, tingnan niyo po yung katabi mo, at sabihin mo sa katabi mo, kaya pala kamukha mo si Lord. At dahil kamukha mo si Lord, magkamukha tayo. Diba? Pakisabi nga uli, magkamukha tayo. Amen? Sino po rito, nasabihan na po kayo ng ibang tao, uy, ang ganda mo. Nasabihan na kayo? Or, uy, ang gwapo mo. Nasabihan na po ba kayo nan? Okay? Hindi ko alam kung paano kayo sumasagot, pero natuwa ko, one time may kausap ako. Lalaki to, kausap ko, from other church. Sabi ko sa kanya, oy, gwapo mo Sabi niya, siyempre naman po, magkamukha tayo. Natuwa ko sa kanyang sagot. Good answer. Okay? Tapos, merong isang kumontra. Kasama rin niya. Sa ano yan? Sa Cebu. Okay? Sabi niya, hindi naman po yung gwapo Sabi niya. Sabi ko sa kanya, so pangit siya. Sabi ng lalaki, pag sinabi mo kung pangit, wala nang problema yun kasi magkamukha tayo Any person na magsasabi sa iyo na gwapo ka, kaya niya sinasabi yon because you are both created in the image of God. So, pinakamagandang sagot, siyempre, glory to God. Second na magandang sabihin, tama ka kasi magkamukha tayo. Pag sinabihan ka ng taong pangit ka, sabihin mo, walang problema yon, magkamukha tayo Nakaharap ako sa salamin. Na gusto kong tingnan mo yung katabi mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Pangit ba siya? Unggoy ba siya? Bakulaw ba siya? O maganda sa nilalang? Tingnan nyo nga po yung katabi niya. Bakit? Kasi magkamukha kayo. Ang pinakamahirap, yung wala kang kausap. Amen. So let's talk about God's kingdom. We are going to talk about God's original intent. So yung ating pong intention must be based on the Word. Say it again. Intention must be based on the Word. Kingdom disciples align their lives with the Word, not with feelings.
Lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat meron po tayong basis. Ang pinakamahirap sa lahat, kapag ang basis natin ay opinion, maniwala po kayo, you are not going to enjoy life. Kaya nga po, no, madalas magtalo ang opinion at the same time po ang salita ng Diyos. Okay? Lagi ko ito nababanggit at the same time illustration. Okay? Naalala ko po yung isang pastor po sa Angono. Okay? Nung time po na nakausap ko siya, ay mas matagal po siya sa akin sa ministry, no? Sabi niya sa akin one time, ano mo, Pastor Ruel, medyo mahirap kang kausap. Okay? So, pag tinignan nyo, dalawa yon. Okay? Depende sa isip. Pwede nyo isipin negative. Okay? Pwede nyo rin isipin positive. So, I simply ask why. Sabi ko, bakit mo nasabi? Sabi niya kasi, tuwing nag-uusap tayo, hindi ka tumatanggap ng opinion. Lagi mo ko nilalabasan ng scripture. Alam nyo, nasanay po ako ng ganyan when I got born again, way back 1995. Lahat po ng mga concern ko, every time I ask my pastor, lagi lang binubuksan ng Bible. Okay? So, isa sa pinaka-pundasyon ko, ito. When someone talk to me, when someone asks anything, I always open my Bible. Bakit? Takot akong magbigay ng opinion. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, no, kaluluwa natin ang pinag-uusapan natin dito. Pag pinag-usapan po natin ang opinion, maniwala po kayo, maraming tao ang mapapahamak. Pag pinag-usapan naman natin ang salita ng Diyos, marami naman pong tao ang na-offend. Okay? So, kailangan pong mamili. Gusto mo bang ma-open ka or gusto mong mapahamak ka? Your choice. Okay? In the book of Joshua chapter 1 verse 8, ay very clear po ang instruction sa atin ng Lord. Ay read your Bible continually, meditate it day and night, ay so you will be able to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed. Take note. Okay? There is no prosperity and success without the Word of God. Clear po yan. Maybe some of you, no, ang definition nyo po ng prosperity ay malaki ang sweldo mo. Kaya tandaan nyo po to, hindi porket may sweldo ka at kumikita ka, malaki ang natatanggap nyo. Minsan may nagsabi po sa akin nito, ang laki po ng binibigay ko sa church. Makinig po kayo mabuti. Walang taong nagbibigay sa Diyos ng malaki. Kasi pag sinabi mong malaki ang binigay mo, huli mo na yan. Okay? Walang pa pwedeng mag-define po sa atin ng malaki. Kasi ang prinsipyo ng Bible ay napakasimple. Ang napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan po sa malaki. Di ba? Parang bata. Kapag ang bata po ay nakahawak po yan ng 100 pesos, tuwan-tuwa yan. Ang akala niya, malaki na yon. Nung nagsimula po siyang mag-aral, ay nagbayad po siya ng pamasahe, pambili ng baon, napansin niya, no, yung 100 pesos, pagka gumastos na po kayo ng piso, wala ka na 100. That is less than. At may isip po nung bata, ang liit pala ng 100. So tataasan ko, kung magkakaroon lang ako ng 1,000, the same thing, kapag yan po ay ginastos nyo, soon na makikita mo, hindi malaki yan. Gaano karaming mga tao ang lagi ko naririnig? Kung magkakaroon ako ng asawa, magiging masaya ako. Nung nagkaroon na mag-asawa, hindi sila masaya. Bakit? Hindi nyo pa pwedeng makuha ang kasayahan dito sa mundo. Ay, ang tunay po na kasiyahan po ay nasa harapan po ng Diyos. Kung kayo ay makapag-asawa ng tamang tao. By the way, no, minsan may nagtanong po sa akin nito, paano po ba makapili ng tamang tao? Una, dapat ikaw muna yung tama. Ang pinakamahirap yung naghahanap ka ng taong tama, tapos ikaw may tama ka, okay, yung mapipili nyo, parehas po kayong may tama. Okay? So, anong tawag sa inyo? Tamang-tama. Okay? I always say this, no? Marami gusto mag-asawa. Akala na pa nag-asawa, masaya na ako. Etong December, some people say, magkaroon na ako ng iPhone. Okay na ako. Nung nagkaroon ng iPhone, ang tanong, masaya? Hindi. Wala kang load eh. May load ka nga, wala ka namang ka-chat. Ay, may ka-chat ka, ayaw mo mag-reply. Ay, hindi niyo pa pwedeng ibase yan doon. Ay, ang tunay pong pag-angat ng isang tao, ay, walang iba kundi salita ng Diyos. And I have experienced this for 30 years. Amen. My life is a good testimony ay sa bawat isa po sa inyo.
Unless nakita niyo po no, na ang buhay ko po ay naghirap ako at nagbibigay ako sa inyo rito ng pag-asa, okay, walang reason para makinig kayo. Amen? Importante po na makita po natin na ang salita ng Diyos ang ating pong pag-asa. Okay, diyan nakasalig yung ating pong tagumpay, at the same time, yung ating pong pag-angat. Wala tayong papeling ibang asahan. Maybe you're going to tell you or to yourself na, hindi, maganda trabaho ko. Listen, hindi nyo po yan po pwedeng pagbasihan. Sa mundo, isang bagay po ang pinakamahirap sa lahat. Right? Especially po sa mga nagtatrabaho. Okay, sa mundo, okay, pagka ikaw po ay tumatanda sa kumpanya, malaki ang chances anytime pwede po kayong tanggalin. Okay? Kapag ang boss nyo po ay may pangarap para po sa kalapong kumpanya, ang kukunin po nila ay laging mas bata. So, walang security. Diba? Minsan nakakarinig ako ng mga ganyan, no? Tinanggal sa trabaho. Ang pinakamagandang excuse nila, alam niyo ano? Overqualified. Hindi ka nila masabihan na hindi ka nila kailangan. Kailangan na namin tanggalin kasi masyado ka nang magaling. Okay, so tatanggalin ka namin. Nakakatakot yun. Okay? Last year, meron ako nakachat po niya. Wala na po siya rito sa church. Okay? Buhay pa naman siya. Okay, sabi niya sa akin, Daddy, tama po kayo. Okay? Tinanggal po ko sa trabaho. Sabi ko, bakit? Ang reason po nila ay, may tawag sila doon eh. Okay, basta yung inaayos sila yung company. Okay? Ang tawag doon, Mac? Basta may tawag sila doon. Okay, nakalimutan ko lang specific. Basta, inaayos yung company. Okay? Tapos dahil inaayos po nila, chinek po yung mga qualified at nakita nila overqualified siya. At yun ang pinakamagandang dahilan. Di ba ang ganda nun, no? Tatanggalin ka namin sa trabaho, ha? Kasi sobrang galing mo, eh. At talaga namang, you're the best. Yung galing mo, panlangit. So, tinanggal po siya. Di ba? Sabi ko sa kanya, ano ang pakiramdam? Sabi niya, flattered. Kasi masaya eh, di ba? Yung sinabihan kang magaling ka, ay masaya daw talaga. Ay ang problema ay pinangiti muna siya tapos sa pinakadulo nilagay po yung papeles at pinirmahan na siya po ay meron na lang pong 1 month. Ito yung tanong niya sa akin. Paano po kung mag-a-apply sa iba? Eh ang edad ko po ay hindi na ganun ka bata. Ay, simple lang solution. Sabi ko, balik kay Lord. Ay, nakausap ko siya last May. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Ay, nakakalungkot. Kinamusta ko yung Pasko niya. Ay, masaya naman siya. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Walang security sa mundo. Ay, ang security po natin ay nasa Diyos. Lagi ito binabanggit to, if God is blessing you, dapat mas lumalaki po yung takot natin sa Diyos. Ay, dapat lumalaki po yung respect natin sa Kanya. Hindi dahil takot tayong tanggalan, kundi dahil nagkakaroon tayo ng malaking utang na loob sa Diyos. Kaya alam nyo, no, mas mabigat ang grace compare sa law. Genesis, okay? The Bible says, Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish, birds, cattle, over the earth. So God created man in His own image, male and female. Think about the foundation. Ay, unang pundasyon, kinreate tayong kawangis ng Diyos. Tinamuha yung katabi mo. Kaya hindi ka mukhang unggoy. Mukha kang Diyos. Sa Bible, ay tinatawag din po tayong Diyos in the book of Psalms, small g. Ay tinatawag din po tayong Lord, small l. Now, second foundation na binanggit po dyan, God created man and women, male and female, walang gitna. Kaya kung meron kang problema sa identity, okay, hindi mo yan pa pwede ipaglaban. Okay, tanggap natin, listen, ang member po ng kabilang federasyon, tanggap natin yan. Bilang isang tao, ay, pero hindi natin pa pwedeng tanggapin na sasabihin ng lalaki na siya po ay babae at sasabihin po ng babae na siya ay lalaki. Why? Because that is not part of our belief. Okay? That is not part of our foundation. Very clear po ang Bible. Okay? The next foundation that you need to understand is this. Okay? We were created to take domain. Say it again, to take domain. Okay? Saan? Sa mga bagay po na kinreate ng Diyos.
So pag naintindihan po natin that we were created to take domain, ay dito pala makikita po natin, walang tao dapat na naghihirap. Walang tao dapat na nagkakaroon ng mga problema na sumasakit ang ulo niya sa mga sitwasyon na kanya kinakarap. Bakit? Importante dapat ang alam mo. Ay, alam niyo po ba yun na kapag ang isang tao ay matalino, hindi ka pa pwedeng maloko? May mga tao na alam po lang yung kalapong karapatan. At pagka alam niyo po yung inyong pong karapatan, maniwala kayo, palagi po kayong panalo. Every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, ang buhay po natin ay umaayos. Now, some people will always ask, bakit po gano'n? Lumalapit naman ako sa Diyos, pero I think parang hindi po siya gano'ng kaayos. Simple lang. Baka naman nakatayo ka lang at hindi ka lumalapit. Very clear po ang Bible. Ang word na ginagamit palagi sa Bible ay lumapit. Pag sinabi po natin lumapit, continuous po ang paglalakad. Hindi po yan nakasteady. Before religion, denomination, or system, God established a kingdom. And the Bible begins not with salvation. Kasi wala namang ililigtas ang Diyos Noong time na kinreate niya po ang tao. Amen? So, hindi part ng original plan ng Lord yung salvation. Ang part ng kanya pong original plan is what we call dominion. Bakit ba tayo merong one word? By the way, can you give your one word to your neighbor? Ano ba ang one word niya? Bakit ba tayo merong one word? Ano ang reason bakit meron tayong pinanghahawakan na isang seta? Because we are expecting that through that one word, we are going to experience a changed life. Di ba? We are expecting na magkakaroon ng manifestation po yung one word, and it will definitely help us na yung buhay po natin ay maging maayos. At alam po natin na yung buhay po natin, once na maging maayos, it will definitely help other people. Nagbibigay din po yan ng pag-asa sa ibang tao. Okay? Now, Jesus did not introduce a new message. He simply give us same message. And I hope sa devotion natin kahapon, naintindihan natin yan. What was the message? The kingdom of God. Now, makikita natin sa devotion natin nung isang araw. First, it was John. John the Baptist. By the way, si John the Baptist po ay pinsang buo ni Jesus. Mas matanda lang po siya ng 6 months. Now, it was intentionally pinayagan ng Diyos na mauna siyang ipanganak kasi hindi pa pwede na si Jesus ay biglang susulpot at magpapakilalang tagapagligtas. Kailangan ng magpe-prepare ng way. Walang taong nagtatagumpay na walang tumutulong. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kung ano man ang narating mo ngayon, meron taong tumulong sa iyo. Sino na hiniwala kayo? May mga taong tumutulong sa atin, magulang. Yung ating po mga tito at tita, yung ating po mga teacher, yung ating po mga coach. These are the kind of people who are helping us. The same thing with Jesus. That's why makikita niyo po, si Jesus, wala po siyang original message. Ang message ni Jesus ay kinopya kay John the Baptist. And you can read that on the next verse sa Matthew chapter 4. And it was being passed on to the apostle until dumating po yan sa time ni Paul. At sa last part po ng Acts chapter 28, mapapasin nyo, walang ibang tinuro si Paul for 2 years, maliban sa topic about God's kingdom. 2 years. Diba? Imagine nyo na parang wala siyang alam na ibang topic kundi yan lang. Because the message must not, it must not be changed. The same message na narinig, it must be the same message na kailangan po nating ipasa. Di ba ang gandang pakinggan yun? Na one day tayo rin po ang magtuturo po sa ating po mga anak. Na-bless ba kayo sa binanggit kanya ni Ross? Di ba sabi ni Ross kanina, na ngayon pinapractice namin to at eto rin ang ipapasa namin sa amin po mga anak. Think about it. Walang ibang magtuturo nito sa ating po mga anak kung hindi tayo. Kasi so yung mga magulang, kailangan malaki ang concern nyo sa kaluluwa ng inyong mga anak. Dahil pag hindi nyo po yung naging concern, sayang, baka hindi po kayo magkita sa kabilang buhay. Either ikaw yung nasa impyerno o siya yung langit, or vice versa. Pero siyempre, gusto natin na parehas po tayo maliligtas. So 3 bagay yung kailangan natin maintindihan for us to understand yung ating pong foundation. Number 1, the kingdom is God's original plan. Say it again, original plan. Walang ibang plano ang Diyos
sa tao maliban doon po sa kanya pong unang nilatag. Okay? So, nung time na kinreate po ng Lord si Adam and Eve, the same thing na gusto niyang ma-experience po ng bawat isa, that they will have dominion. Say it again, dominion. Genesis chapter 1, God said, let them have dominion. Say it again, dominion. Now, dito makikita po natin kung saan nag-originate yung sa itapong kingdom. The origin of the word kingdom comes from the word king, that's a ruler. Okay? Second is what we call the dome. Okay? That is a domain or governing authority. So when you combine the king and the domain, it is called kingdom. By the way, alam niyo po ba na kung bakit nagkaroon ng ruler? Ano yung ruler? Di ba pinagamit yung pamalo? Yung ruler. Ay, alam niyo po ba kung sino nagbigay po niya? It is a king. Okay? Sila po ang nagbibigay ng standard. Ang mga king ang nagbibigay ng standard. So ang Diyos, tinatawag po siyang king. Okay? The one who gives a standard. So when we talk about kingdom, okay, the domain or rule of a king is emphasize authority and governance, okay, not just territory. Kaya pag sinasabi po natin that God is our king, ang nasusunod po siya. Ang problem po natin sa Pilipinas, tayo po ay democratic. Pag sinabi po natin democratic, may rights ang tao. Okay? Tandaan niyo po, ang democracy, ang tao ang nagdidesisyon sino ang leader. Pag inaral niyo po ang totoong leadership, ang lahat po ng nasa government po natin, hindi talaga sila leader. Kasi ang leader, hindi yan binoboto. Okay? Kaya lang po, ginulo nila yung interpretation, what we call the meaning. Okay? Pag sinabi po natin leader, ulitin ko hindi ka pa pwede magboto ng leader. Imagine mo, kung naiboto mo siya, pwede mo rin siyang i-vote out. Okay? Nakita niyo po ba yan? Dahil malakas ang demokrasya sa Pilipinas, may mga anak na kaya lang bastusin ng magulang. Okay? They have the right to decide. Okay? Nagluto yung nanay ng ulam. Sabi ng anak, ayokong kumain. That's democracy. Saan kumukuha yung mga anak ay ng lakas ng loob na ipaglaban yung kalang karapatan? Nanay at tatay din na nagturo niyan. But in God's kingdom, ay the people have no rights other than to submit and to totally trust their king. Amen. Kaya alam niyo po, hindi madali ang kingdom kapag ang isang bansa po ay demokrasi. Kasi sometimes pumapalag tayo. Halimbawa, lagi ko ito sinasabi, bumili kayo ng Bible nyo, utos po yun ng Diyos yun. Ano sabi nung katabi mo? Magkamatayan na. Hindi ako mauuto ni Daddy. Be reminded, that it is not my word. My job is to tell you kung ano pinapasabi ng Diyos. That is the job ng mga lingkod po ng Diyos. Amen? Kaya nga po mapapansin nyo, pag meron mga bagay na tinuturo dito, dapat hindi nyo kami pinapersonal. Dapat ang pinapersonal nyo si Lord. Si Lord talaga, may cellphone naman ako. Mas maganda pa nga ito kaysa Bible. Sabihin mo sa Kanya, and I tell you, you will never win. One of the proof na hindi po tayo mananalo sa Diyos, tumatanda ka. Habang tumatanda po ang tao, paubos ang oras nyo. It only proves one thing, that we are not eternal. Ang buhay po natin, palaos tayo. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, dahil malalaos ka, wala kang choice kung hindi lalong magtiwala sa Diyos. Amen? Walang assurance dito sa mundo. Kahit sabihin po natin ikaw ang sumusunod ng pinakamalaki, I tell you, walang assurance maliban sa Diyos. Amen? Another thing, salvation was not response to sin, but the kingdom was His original design. So pagka inaral nyo pong mabuti yung ating pong Bible, ito po yung mapapansin nyo, ulitin ko po, salvation was God's response to sin. Dahil nga po merong original na plano ang Diyos, binibigyan niya ngayon ang tao ng pagkakataon that once you feel condemned, the only solution is for you to repent. Para makatayo ka uli. Alam niyo po ba kung, minsan tanong ko po ito sa Lord, ano ang pinakamagandang insight para masabi natin na ang Diyos talaga ay mahal tayo
at talagang meron siyang magandang plano. Ay, dalawang bagay po ay yung dinesign or kinreate ng Lord. Ay, ganito nga po yung kamay. Ay, number 1, forgiveness. Kahit gaano karami ang kapalpakan mo, hindi magsasawa ang Diyos patawarin ka. Bakit? Dahil may plano sa sayo. At hanggat naniniwalaan mo na kaya kanyang patawarin, in spite of all your weaknesses, maniwala ka, makakapagpatuloy ka. Number 2. Okay, number 2. Ito yung kamay. Okay, healing. Nakita nyo, no, kahit anong mangyari sa tao, magkaroon siya ng sakit, nangako ang Diyos ng kagalingan. Ganun kahalaga ang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Ganun kakahalaga. Na inimbento niya yung kapatawaran at inimbento niya po yung kagalingan. Bakit? Kasi kailangan kanya ay para tulungan ang iba pang mga tao. Think about it. Pag naintindihan po natin ang Bible po natin, lahat ng bagay pwede mag-submit para sa'yo. Parang ganito yan, okay? Si Eva po is part of our finance. Pag kinakausap ko yan si Eva about the finance, lagi niya sabihin sa akin, Daddy, manipis. Okay? Yung collection. Okay? Ito sabi ko sa kanya, Eva, 25 years na yung church. Meron ba tayong utang? Sabi niya, wala. So, reply na yan. Tuloy lang natin, may pera, gamitin. Then, hintayin natin kung ano yung gagawin ng Lord. What I'm saying to everyone is this. Listen, hanggat kayo ay nagtitiwala sa Diyos, ito yung bagay na huwag niyong kakalimutan. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen. Ang church po natin is a good example. We have no support, foreign. And yet, never po nagkaroon tayo ng utang. That is a good sign that God is blessing us. Now, what more if every one of us, magtutulungan tayo, na mas mapaganda po yung ating pong paglakad sa Lord, I tell you, mas malaki pa po ang pwede po nating makita. Ganun kaganda yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So think about it. Listen, kailangan natin ng blessing, hindi sa panahon ng hindi tayo gumagastos. Kailangan natin ang blessing sa panahon na kailangan natin. Kaya nakikita nyo, di ba? Lagi ito binabanggit. May mga taong lumalapit sa Diyos pagka matindi na talaga yung kagipitan. Pero hanggat kaya, pwede silang hindi lumapit sa Diyos. Ito po yung hamon ko sa bawat isa. Huwag niyong hintayin na mahirap na ang buhay bago tayo lumapit. Habang malakas pa. Kung ikaw ay na-promote, kung ikaw ay kumita ng malaki, listen, buong oras na yon magsimula kang magpasalamat para sundan agad. Hindi yung nawalan ka ng trabaho, at ang paglapit mo may kasama ng pag-iyak. Kaya pag tayo ay nagkaroon ng sakit, ay may kasama pang pag-iyak na tayo ay nagmamakaawa. Isa sa pinakaayaw ng Diyos ay nagmamakaawa ang kanyang mga anak. Amen? It is always the joy of God na yung authority po na binigay niya po sa atin ay mapakinabangan natin habang tayo po ay nandito sa mundo. Are you getting my point? That's why you need to understand your foundation. You need to understand your identity. You were created in the image of God. Nung kinreate ng Diyos ay ang unang tao, tandaan niyo po ito, they were created on the 6th day. Day 1 up to day 5, kinreate muna ng Diyos lahat ng pangailangan ng tao. Bago ka pa pinanganak sa mundo, lahat ng pangailangan mo available na. Ang kailangan mo lang, matuto kang lumapit sa Diyos, matuto kang magtiwala, para yung mga bagay na kanyang inilaan ay mapakinabangan natin. Amen. That is one of the greatest thing na kailangan po natin makita. Dito sa mundo, hindi natin kailangan makaranas ng kahirapan. Dahil ang intention ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay pagsagana. Church, makinig po kayo. Ngayon taon, napakaganda po ng plano ng Diyos. If you wanted to ask me, gaano kaganda ang plano ng Diyos, pakinggan nyo ito mabuti. Ganito nga po yung kamay. Sabi mo nga, 6 days. On the 6th day, doon lang niya kinreate ang tao. Baba. Day 1, nagsimula ang Diyos. Day 2, may mga bagay siyang ginawa. Day 3, day 4, day 5. Ito pong 5 araw na to is a preparation. Bakit? Kasi ipapanganak si Eva at Adan.
So siniguro ng Panginoon na lahat ng concern po ng tao dito sa mundo ay nakaredy na. In other words, bago kayo panganak dito sa mundo, lahat ng bagay po ay pinipare na ng Diyos. At yung bagay po na yun ay dapat natin ipagpasalamat. That is one of the greatest assurance na wala tayong dapat ikatakot dito sa mundo. Ay wala tayong dapat ikabahala. Sa bawat sitwasyon na atin pong pagdadaanan, ito yung bagay na kailangan nyo makita. Laging nandyan ng Diyos. That's why ang pangalan po ni Jesus is not Jesus. Ano ang pangalan ni Jesus? Ay Emmanuel. Simply means, God with us. Kaya pagka kayo po ay tinatanong, nasaan si Jesus? Sabi mo, nandito. At hindi siya umaalis. Amen. Hanggat meron kang pangailangan, ay hindi aalis ang Diyos. Maliban na lang kung payasin mo siya. God is always giving us this wonderful opportunity. Ay God's kingdom is God's solution to man's temporary problem. Number 2, ay the kingdom is about what? Ay government, not religion. Ay this place is not a church. When someone asks you, saan pupunta? Sa church? No. You don't go to church. You are the church. Ang tawag po natin is what? Sa buong building? Campus. Ano pong tawag natin sa lugar natin ito? Courtroom. Hindi po natin ito tinatawag na sanctuary. Ay, iba ang meaning ng sanctuary. Ay, this is what? A courtroom. Ay, ang buong building, ano tawag natin? Campus. So you don't go to church, you go to the campus. Ano ang purpose? Mag-aral. Ay, dalawa po ang pinagagamitan po ng campus. Number 1, nag-aaral ka, estudyante. Number 2, training, if you are a military. Ay, sikim, militar. Ay, ano sasabi sa kayo? Oh, babalik tayo sa campus o sa camp. Ay, Isaiah, the Bible says for what? A child is born to us, a son is given to us, ay, and the government will what? Rest on his shoulder. So think about it. If you have Jesus, ay, all the government that is existing is under your care, under your authority. Amen. Ano po yung mga bagay na kailangan natin makita? Lahat ng bagay na pwede magpasakit ang ulo mo. The second verse says, His government, ay, and His what? Government and His peace, ay, will never end. And He will rule with fairness and justice. So think about it. Kaya dapat ang mentality mo, ito, yung pundasyon mo, palalimin mo. Ay, kapag kayo po ay mag-a-apply ng trabaho, usually po, no, meron kayo mga pinipirmahang contract, di ba? Ay, tapos meron pong binibigay yung company, ang tawag sa binibigay ng company, company book. Okay? Usually, nandun po yung mga bagay na kailangan makita. Lahat ng bagay na gusto mo makita, sinusulat puro kung ano yung karapatan mo. Di ba? Nakasulat doon. Ay, meron kang karapatang ay gumamit ng 15 days na sick leave. Ay, o 15 days na vacation leave. That is part of your right. That's foundation. Okay? Dahil alam mo, nagkakaroon ka ng pundasyon. At the same time, yung bagay na kasulat doon, yun din po yung identity mo. Kaya nga po yung mga company, nagbibigay po sila ng ID. Diba? Nagiging klaro. Sa harapan po ng Diyos, the same thing. You are not part of a religion. Being born again is not a religion. It is all about government. Amen. Pakisabi mo ulit, government. Okay? That's why you don't need to say to other people that you are a Christian. Let them tell you are a Christian. But we are a disciple. We are part of God's kingdom. We are under the kingdom of God. At kapag tayo po ay under ng kingdom of God, ay dapat ito yung ating pundasyon. Ang Diyos ang bahala sa atin. Okay? Ganito nga po yung kamay. Okay, sabi mo, in God's kingdom, ang Diyos ang bahala sa akin. Saan? Okay, pato sa ulo. Okay, sabi mo, sa kagalingan, okay, lagay sa bulsa, sa pananalapi, okay, tapat ng puso, okay, at sa lahat ng aspeto ng buhay. Imagine, lahat yon ang Diyos ang bahala. Imagine mo, no, yung anak mo, pag lumabas yan, walang ginagawa yan kundi umiyak lang. Okay, magpupu at umihi. At magpuyat.
Bakit? Because they are part of the kingdom of a family. Okay? At napapansin nyo na, yung magulang, wala silang choice. Sila ang nagpo-provide. The same thing with God. Ay, alam niyo po ba, once you accept Christ as your Lord and Savior, wala nang magagawa ang Diyos kundi i-bless ka. Why? Bakit? Ay, obligasyon niya yon. Tandaan nyo, hindi lang natin siya Diyos, siya po ay tatay natin. Amen. At kailangan nakikita po natin yon. That's why we don't beg God. We pray, okay, not to beg. We pray not to remind God about His promise. Nagpa-pray po tayo para kausapin ng Diyos. At sabihin sa Kanya yung ating mga bagay na ginugusto. Amen. Okay? At pag naintindihan po natin, lahat ng bagay ngayon ay minsan pumapabor po yan sa gusto natin. Hindi dahil yun ay gusto natin, kundi dahil nais ng Diyos na matuto tayong humingi ayon sa Kanyang kalooban. A kingdom is a government ruled by a king. Okay, governed by a law and expanded by influence. God rules by authority and not suggestion. Kaya ang Bible po, hindi nagbibigay ng suggestion. Pag sinabi po ng Bible, magbasa ka, hindi siya nagsasuggest kung nasa mood ka or gusto mo. Okay? Nagbibigay siya sa iyo na utos. At yung utos po na yon ang nakikinabang tayo. Okay, pakibasa nga, everyone. The kingdom, a kingdom is? A kingdom is a government Ruled ruled by, by a king, governed by, laws, and expanded by influence. So lahat po yan, tayo po ay sakop. Amen? So once you come to the presence of God, not your rule, but it is always God's rule. Come on, sino you're expecting na eto pong taon na to, maraming bagay na gagawin ng Diyos. Amen? We just simply need to submit to Him. Lord, nag-aalala ko, pero I choose to trust you. Amen? Understanding government brings what? Clarity to obedience. Submit every area of your life to God's rule, not just a spiritual moment. As in, totally, isubmit natin. Are you learning something? Christianity now is a form of religion governed by a democratic mindset. Kaya madali niyo pong malaman kapag ikaw ay Christian, ikaw ang nasusunod. Sa mga Christian, hindi si Lord ang nasusunod. Pwede lang masunod si Lord sa buhay mo if you are a disciple. Kapag disciple ka, ang nasusunod yung rabbi. Di ba? Sabi ng teacher, encircle the right answer. Tama yung napili mo, ang problema nag-underline ka. Ito yung tanong, check o X? X. Not your rule. Sa Christian, iba ang usapan. Ang Christian po, ang nasusunod po is a democratic mindset. Darating ako sa oras sa gusto ko. Bible, no. Cellphone. Magtatap ba ako? Depende pag nasa mood ako. Magpa-pray ba ako? Depende pag may pangailangan na ako. That's democratic. But God's kingdom is what? Governed by theocracy. God ruling as a king. Some of you, hindi nyo na-enjoy yung pagsunod kasi ang nakikita natin, mas magaling tayo sa Diyos. Di ba? Sometimes yun ang tingin ng maraming tao Mahirap sumunod sa Lord kasi si Lord hindi siya nag-iisip Ako, nag-iisip ako. So I think, kaya ko. No. Bago ka pa ipanganak, at listen, mamamatay ka dito sa mundo, lahat ng bagay alam na ng Diyos. Kaya po siya tinatawag na eternal. He is the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Lahat ng bagay alam niya na. So eto yung tanong. Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, possible, laging tanong niyo to, bakit niya pinayagan si Adam and Eve nakainin yung durian? Simple lang. Kasi hindi niya po kinreate ang tao na robot. Yung pagising mo sa umaga, hindi ka niya pipindutin para bumangon. Gusto na Lord kusa. Kapag tayo po ay sumasamba, hindi naghahanap ang Diyos. Alam niyo po ba, bakit mas gusto ng Diyos ang worship ng tao kaysa worship ng angel? Simple lang. Kasi po, ang mga anghel, mandatory. Wala silang choice. Pero ang tao, na-enjoy ng Lord yun kasi yung tao, that is what? A decision. Yung pagtaas ng kamay,
Hindi ka nagtaas ng kamay kasi tinutukan ka. Hindi ka nagbigay kasi pinuwersa ka. Naku niyo po yan, anything po na ginagawa natin ay galing sa puso natin. That's why if you are going to worship God, ibigay po natin yung best. Ang Sunday, dapat hindi ka nalilate. Di ba? Tuwing sumusweldo ka, dapat automatic sa'yo ang mag-honor. Hindi ka kailangan puwersahin ng Diyos. At kapag ginagawa po natin yun ng tama, alam niyo po ba yun, mas nag-glorify si God kasi nakita niya, you have made the right decision. Hindi ka niya pinush, di ba? Hindi ka niya binantaan. Meron ba ito, binantaan ka ng Lord? Sabi niya, sige, hindi mo itaas kami, babatuhin kita ng kidlat. No. Anything. Okay? It's all about our choice. Ano ang pinakamasarap na halik ng anak o ng mga batang maliit? Yung pinwersa mo? Yung may suhol ka ng candy? O yung lumapit sa'yo na nagulat ka lang? Di ba? Kanina, tuwa ko niya, si Bambam lumapit kanina. Okay? Kailangan ko pang bulahin. O, yukis lolo. At minsan pag wala sa mood, ay, yung mukha ko, saan itatapat yung mukha? Pero may mga times biglang lumalapit. Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag yung bata ay lumapit na kusa kang hinalikan kaysa yung binabantaan mo, ay, wala kang pagkain. Wala kang candy. Iba, bibigyan pa. Yung iba nakakatawa. Binigyan na ng candy, itinakbo ng bata. Hindi ka pa rin hinalikan. Amen. Ay? Di ba yung pinakamasarap sa lahat yung nagkusa ka? Ay? Sample lang ngayong Sunday, walang pumilit sa'yo. Lahat. And anything po na ginagawa po natin out of our heart, alam nyo, there's always a reward. Ay? Number 3. Ay, repentance restores kingdom access. One of the greatest problem po ng humanity, alam nyo kung ano? Condemnation. Okay? At alam nyo, no one condemns you, even Satan. The only person that can condemn you is yourself. The Bible says this, okay, from then on, Jesus began to preach, repent. Bago niya po binigay yung kanyang first message, the kingdom, ang una niyang sinabing repent. Ano po ang ibig sabihin po ng salita pong repent? Repentance simply means metanoia, a Greek word. Ay, the simply means what? Ay, a change of mindset, not merely a behavior. So, hindi ka inuutusan ng Lord magbago ka ng ugali. Ang inuutos sa iyo, magbago ng isip. Okay? Kingdom living begins with what? Renewed thinking. Okay? Meron akong verse ay papakita po sa inyo. No? At ito pong verse po na to, okay, na-amaze ako dito, I think mga 1997, okay? I got born again at 1995. Nag-active po ako ng 6 months, nag-backslide ako. Okay? Tapos bumalik ako ng 97. Okay? Alam niyo kung bakit ako nag-backslide? Yung nag-win sa akin, meron siyang ginawa na mali. Siya yung gumawa ng mali, ako yung nag-backslide. Ang tawag puro natisod. Diba? Kasi ang reason ko, ganun ka eh. Tapos gumawa ka ng mali. Kaya ang pagkakamali ko, kaya dapat siya yung nag-backslide. Di ba may nakakatawa to, no? Yung kinakainisan mo sa church, nagtataas ang kamay, ikaw na bubwisit. Ay, at pagka nagtataas ang kamay yung kinakainisan mo, ang tingin mo, plastic. Di ba? Hindi biro yun. Na-experience ko yun before, way back 1997. Okay? Meron po ako nagawa before na mali. Okay? And I was being DA, disciplinary action. Okay? Na-DA ako ng pastor ko. Okay? At alam po yun ng ilang mga kasama namin. Noong time po na yun, siyempre, aatin ako. Okay? I still worship God. I raise up my hands. Okay? Alam nyo, may mga kasama ko mga young people. Okay? Talagang, pag nakikita nila, kapal ng mukha, pataas-taas po ng kamay. Ay, at alam nyo sino sasabihan? Ako. Alam nyo kung bakit kaya kong magtaas ng kamay sa kabila ng karami kong kapalpakan? Okay? Sa kabila ng marami kong mga kahinaan, and even up to now, some of you, ang tingin nyo po sa pastor ay banal. Minsan, ang tingin natin ay yung banal na definition nyo. Okay? Makinig po kayo mabuti. Nakaapa ako sa stage. Ay, hindi porket pastor, at yun, tumitingin pa talaga siya. No?
Tumitingin talaga siya. Tinignan niya, nakaapak ako, di ba? Kino-confirm niya. Sabi niya, confirm, nakaapak. Kasi minsan tingin natin pag pastor, ay, parang lumulutang. Alam niyo kung ano nakatulong sa akin, na sa dami ng kapalpakan ko sa buhay, nagtutuloy ako. Malaki ko talaga utang ko sa pastor ko dati, si Pastor Abby Ignacio. Dalawa yung pastor ko, ay Pastor Eric Rivera, okay? Tapos si Pastor Abby po ay senior. Okay? Pastor Eric, si Pastor Abby Ignacio. So parang lolo ko yon. Okay? Meron siya isang verse na sinare sa akin, okay, na hanggang ngayon po ay baon ko. Gusto niyo malaman? Kaya pag nalaman nyo to, baka ma-enjoy mo na ang buhay mo. Pakibasa po na lahat, everyone. Okay? For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Again, pakibasa po mabuti. Read. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Again. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Okay, eto pong verse na to, malaki ang naitulong sa akin nito. Okay, for 30 years of my faith. Okay, minsan ang tingin nyo sa akin, wala akong nagagawang palpak, maniwala kayo, ang dami. At baka mas marami pa palpak ko sa'yo. Okay, pero eto pong verse na to, it really helps me a lot. So, okay, isa-isahin po natin para mas maintindihan po natin. Okay? Dalawang tao po ang involved dyan. Okay, sino? Si righteous, at the same time si wicked. Pagsabi uli, si righteous at si wicked. Now, something in common. Ano ang something in common po ni righteous at the same time ni wicked? Parehas po silang bumagsak. They fall. Active ka, bumabagsak ka. Unbeliever ka, bumabagsak ka. Parehas. Now, eto yung tanong. Okay? Sino ang pinakamaraming bagsak? Si righteous, 7 times. Si wicked, wala. Nasubukan na ba yan? May sasabi sa akin, Dado, anong gagawin ko? Parang lagi nila akong bumabagsak. Eh, di bumangon ka. Now, listen carefully. Okay? Yung righteous daw po, anong gagawin? 7 times. So, Jeff, okay, bangon ng 7, tapos higa ng 7. Okay, ilang beses? Babangon, tapos madadapa. Tapos babangon uli. Tapos madadapa na naman. Tapos babangon uli. Okay, stop. Now, pasinin niyo po ito mabuti. Sino ito naka-experience na yan? Ngayon taon, hindi, umiga ka lang. Ngayon taon, ay, marami ka ba nakain lechon? Parang nahihilo ka eh. Makinig po kayo mabuti. Sino rito, ay, ngayon taon, ito yung mindset mo. Ano ba yan? New Year na naman. Babaksak na naman ako. Anong solusyon? Babangon. Now listen, hanggang kailan siya bumabangon? Ito po yung sabi ng Bible, ay, he rise again. Hanggat natututo kang bumaksak, bangon ka. Why? Because it is part of your identity. Anong dalawang bagay ang kinreate ng Diyos para ipakitang mahal niya tayo? Forgiveness and healing. Kaya makikita nyo hanggang ngayong buhay ka pa. Kaya walang pa pwede magsumbat sa atin. Alam mo, lagi ka lang pumapalpak. Listen, ay, normal yon. Ang pinaka-importante, bumabangon. Nakukuha niyo po ba yon? Listen, merong correction. Kanina, meron akong kinorek kanina. Okay? That's very normal. Hindi kasi pa pwedeng wala tayong correction. Even God corrects. Pero ito yung bagay na pinakamaganda. Pasinin nyo, if Jeff is a wicked, makinig po kayo mabuti ha, assume natin si Jeff yung kabilang tao, ay isa po yung wicked. One time lang yan bumaksak, hindi niya babangon. Sometimes yun yung ating mentality. Pag bumaksak ako, ayoko na, pagod na ako. Listen, lalo kang talo. Napasin niyo po ba, ang sign ng righteousness, ito, you will fall 7 times, but you are going to rise up 7 times. Amen. Maaring last year, hindi ka nakapag-first fruit. Ay, sa loob ng ilang buwan, ilang beses mo ninakawan si Lord ng tithes mo. Pero sabi ng Panginoon, if you are a righteous person, you will rise up. Amen. And ito yung gusto ko maintindihan nyo. Ngayong taon, maniwala kayo, marami pa akong ibabaksak. Si Jeff, marami. Lahat tayo. But we are not wicked.
part of our foundation is the Word of God. Nagbibigay po sa atin ng pag-asa. And God has given us this wonderful identity that you are forgiven. That's why sabi po ng Bible sa atin, di ba? Very clear. There is now no condemnation those who are in Christ. Napansin niyo po ba yan? Okay? Yung bata pag may nagawang mali sa magulang, di ba hirap humingi ng sorry yan? Pero pagka humingi ng sorry, biglang takbo, laro uli. Sabi mo sa tabi mo, dapat ganun ka. Amen? Amen po ba? Hindi issue dito kung ilang beses kang bumaksak. Ang issue dito, ilang beses babagong si Jeff. Ilang beses babagong si Mekmak. Ilang beses babagong si Lani. Yun yung pinaka-word na binibigay sa atin ng Lord. Amen. Ang holiness is not an absence of sin. Holiness is very simple. That is your identity. Hindi mo sinasabing banal ka kasi banal ka sa paningin mo. No, banal ka kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? And that gives us hope. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ito lagi ko sinasabi, kung pagod ka ng bumaksak, okay? Listen carefully ha. Okay, manatili kang bumangon. Jeff, bangon. Okay? Now, listen carefully. Now, is it possible sa experience ni Jeff? Okay? Sa experience ni Jeff. Okay, is it possible na maraming beses pa pwede pa sa bumagsak? Possible. Amen. But the good thing is this, may mga tao na tumutulong sa atin. Uy, mabigat ka na. Amen. Kaya nakikita nyo, may mga tao sumasalo. Na hanggat maaari tinutulungan ka, uy, bangon, kaya mo. Di ba, kaninang umaga, nag-miss call ako sa iba, may mga tinatawagan kami. Bakit? Alam ko kahinaan nyo, mas gusto nyo matulog. At binibigyan kayo ng Lord ng pagkakataon na bumangon. Bakit? Ito yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. This is part of our foundation. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Okay? That's why kung ako, tatanungin ako palagi ng maraming tao, listen carefully, nagkakasala ba ako? Hindi. Kasi iba ang definition ng kasalanan. Okay? At iba ang definition ng pagkakamali. Amen. Okay? Are you getting me? That's why, wag yung i-judge yung maraming tao, but help them. Ba, para yung mga nanay at tatay, alam niyo po ba yung pagpalo sa mga anak ay isang paraan ng magulang para tulungan yung anak? Yung sermon, paraan yan. Ay, ang salita po ng Diyos ay paraan niya para bigyan po tayo ng pag-asa. Hindi kami tumatayo sa harapan dahil wala kami kapalpakan. Tumatayo kami sa harapan as a model, as an example. Okay? Na kung kami nagawa namin, listen, the same thing kaya mo. Ano ang sikreto namin? Two things. Malalim ang aming pundasyon. And number two, ay alam namin ang aming identity. That we are not an ordinary Christian. We are what? A disciple. We are the sons and the daughters of the Most High. Amen? Come on, look at your neighbor. Sabi mo, hindi tayo mapapagod. Amen? Wrong thinking blocks kingdom benefit. Allow God to what? To reshape how you think about life, success, and purpose through His Word. Kaya alam nyo na, ganun kaganda yung salita ng Diyos na binibigay po sa atin. Amen. We are still hoping. Imagine, 5 days fasting. Kaya some of you, ang iniisip nyo, mahirap yan. Listen, wala naman talagang discipline na madali. Lahat ng discipline, mahirap. Kung ang pagyaman ay madali, maniwala kayo, walang mahirap. Ang pagyaman po ay hindi madali. But God is giving us this wonderful opportunity. Kaya natin tumayo. Okay, naglilingkod tayo, wala tayo nagagawang kapalpakan. Kundi dahil naiintindihan natin na ang kapalpakan ay isang paraan ng demonyo ay para tayo ay pabagsakin. Yun ang problema sa wicked. Yung wicked, one time mo lang sa pababagsakin, ayaw nang bumangon. Para sa kanya, ang pahinga, yung paghiga. Sa atin, hindi. We rise. Ilang beses? 7. Remember, wicked will fall 7 times, but they will never give up. Okay? Naintindihan na yung kalang pundasyon. Amen. Okay? Ang bawat gusali ay nakadepende sa kalapong mga pundasyon.
At alam niyo po ba kung ano ang identity ng mga building? Ay, doon po sa mga construction na nagtatayo. Ay, eto pong building natin, ay identity po ng Diyos. Sabi ko kay Lord, Lord, bahala ka na dito. Ay, I do believe, one day, gugunawin niya lahat at walang matitira. Pero one thing po na gusto ipakita ng Lord, God is looking for people who have a strong foundation and who knows their identity. Ay, tayo natin tumayo. Okay? So, balikan po natin, ano po yung ating pong 3 points? Number 1, the kingdom. Number 2, the kingdom. The kingdom is about government, not religion. And number 3, Repentance restores kingdom access. amen? That's why we always seek God's kingdom. Church is ngayong taon, una ang Diyos. Sa lahat. Ay, una ang Diyos ay sa buhay natin, sa pamilya, sa kalusugan, sa lahat ng aspeto, listen, una ang Diyos. Ay, come on, get mo nga yung kamay. Sabi mo nga, sa lahat ng pagkakataon, ay una ang Diyos. Amen. Wala tayong choice kundi magtiwala. Sa mga anak, wala kayong choice, kailangan magtiwala sa mga magulang. Bakit? Hindi nyo pa kaya. Pero pag kaya nyo na, magpaalam kayo na maayos. Sabi mo pa, kaya ko na. May trabaho na ako eh. Okay? Pero huwag kayong mag-alala sa mga anak, ito ang good news. Dating yung panahon na kaya nyo na. Pero huwag ngayon. Ay, naniniwala ba kayo sa mga kabataan? Dating yung time kaya nyo na. Okay? Pero hindi pa ngayon. Sa harapan ng Diyos, ito ang good news. Hindi darating yung time na kaya mo na. Walang part ng buhay natin na kaya natin. Kailangan natin ng Diyos sa tulong namin. Okay? Bigyan pa natin si Lord ng malakas sa palakpak. Hold your Bible, everyone. Okay? Ano yung dalawang bagay that proves na mahal tayo ng Diyos? Okay? Forgiveness and healing. Amen? Kaya hanggat tayo ay bumabaksak, babangon tayo. At pag tayo po ay nagkakasakit, hindi tayo dapat mag-alala kasi kaya tayong pagalingin ng Diyos. Amen? Hindi ka pa nagkakasakit, yung kagalingan, available na yan. Is that good? Amen? Okay? At ano po yung dapat na kailangan natin maintindihan for us to become strong? Okay? You need to understand your foundation and your identity. Okay? Ano ang pundasyon po natin? Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. At ang identity natin, anak tayo ng Diyos. Amen? Kaya listen, pag may nagsabi sa iyong, ay, gwapo ka at maganda ka, anong sagot? Magkamukha kasi tayo. Okay? And I tell you, wala nang taong magsasabi sa iyong pangit ka. Kasi pag sinabihan kang pangit ka, hindi niya magugustuhan na magkamukha kayo. Amen? Okay? So raise up your Bible, everyone. Okay, and everyone, let us declare this. I declare life. I declare life, breakthrough, healing, and God's favor over my life, over my family and friends, over my church, over my career, over my businesses, over my studies, over my health, over my finances. My words align with God's word, and I will eat the fruit of life, not death. I speak life. I expect God's best. My words align with heaven. My faith activates the supernatural. Amen. Look at me, church. Okay? Every time you see someone na bumabaksak, okay, the only thing that you can do is to help them. Amen. Okay. Alam niyo, minsan pagka tumutulong tayo, mabigat. At tayo naman tumulong sa iba. Di ba yung bigat na dala-dala mo? Pag pinabayaan mo yun, manubala kayo, parehas kayong babaksak. Kasi yung bigat niya eh. You have no choice but to stand. Ito ang good news. Ngayon, siya yung mahina, ikaw yung malakas. Dating ang time, siya naman ang malakas, ikaw naman ang mahina. Ay, walang tao na habang buhay siyang malakas. Ay, dating ang time, manghihina ka at kakailanganin mo ang lakas ng ibang tao. So let us help them. Amen po ba? Church, ngayong taon, ito po yung hamon ko sa bawat isa. Okay? Huwag nating pabayaan ang mga taong mahihina. God has given us a strong foundation.
And God has given us a clear foundation. Let us stand on it. Gamitin po natin yon to help other people. Okay? Paano po natin tinutulungan yung mga tao? Okay? We encourage them. We motivate them. We empower them. And we say to them, malakas ako ngayon. Pwede kitang palakasin. Dating at dating ang time. Maniwala kayo. Kaya kakalanganin mo rin ang lakas niya. Ay, taas natin ang ating pong mga kamay. Let us pray. Abba, we are so thankful. This very moment, Lord, we are so thankful that you have given us a strong foundation. Lord, every time we read the Word, Lord, you allow us to dig deep. Lumalalim kami sa pundasyon at nagpapasalamat kami, Lord, sa iyo pong mga salita. Salamat din because you have cleared our identity. Lord, that indeed, we are the sons and the daughter of the Most High. Bumabaksak kami, hindi dahil bahina kami, kundi dahil may mga pagkakataong pinapayagan mo, dahil alam po namin, meron pong sasalo at tutulong po sa amin. And I pray, Lord, for the congregation right now. Lord, for the entire year of 2026, Lord, we are always available, Lord, to help someone. Lord, kami po ang tutulong sa kanila para bumangon. Kami po ang tutulong sa kanila para maging malakas. Dahil alam po namin that everything is an investment. That one day, Lord, kami naman po ang manghihina. At alam po namin, magpapadala po kayo ng taong magpapalakas po sa amin. Just follow this simple prayer. Just say, Abba, Father, I thank you for the word that you have given me. This word is my foundation. And I thank you for allowing me to understand my identity in Christ, that I am a son and the daughter of a great king, that starting today, I will walk righteously, not because I am sinless, but because it is according to your word. I stand based on my faith, based on my belief, that you are strong, living in my heart, that I can do all things because of Christ who gives me strength. Thank you, Abba Father, to the help of the Holy Spirit, that this year will become a great year for me, for my career, for my studies, for my business, for my future. And I pray, Abba, use my life to influence other people that will give glory and honor to your name. Let's raise our prayers. Abba Father, thank you for listening to our prayer. And this morning, Lord, we claim favor. We claim healing. We claim that you are going to use us beyond. Bless us, bless our foundation, bless our identity. And this is our prayer, expecting your kingdom will continue to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone say, Amen and amen.